Hello, magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel mga guys. By the way, this is M Good Vibes. And no, grabe ng talamak yung corruption natin sa ating bansa. No? Hindi mo na parang sinisira na nila ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Masasabi natin yan kasi alam nyo, tayo, mga young generation, tayo yung ninanakawan ng mga yudiputa dyan sa mga kurakot na yan dyan sa ating bansa. At alam niyo mga guys, ito so nung araw nag-interview si Junior na hindi daw kasali ang kanyang pinsan na si Romualdez sa korupsyon ng ating bansa. Si Speaker, former Speaker, hindi daw kasali dahil kakulangan sa ebidensya. Alam mo, hindi talaga makatarungan yan. Ikaw ang nakakaalam sa mga budget insertion noong 2025. Kasama mo si Saldico kasi siya yung chairman ng appropriation bago yan umalis ng bansa. Sasabihin mo ngayon, ikaw presidente ka, ikaw ang pumirma ng GAA, ikaw ang pumirma ng... Tapos, hindi mo alam na mayroong mga insertion doon. Akala mo ba? Akala namin binasa mo yung 4,000 na mga pages doon. O, ano na? Masasabi mo ba na itong si Romualdez at Saldico ay walang kinalaman sa flood control scam? Tapos dinadiversionary tactics ngayon ng government is naglabas daw kuno ng ICC warrant ang ICC dahil ipahuli si Bato de la Rosa. For what? Yung nangyari sa LA ng First Lady at yung mga ibang mga senators, kinabukasan, hinuli si former President Duterte. Diversionary tactics. Tinatakpan ang mga issue sa corruption. Yan ang totoo. Bakit hindi mo isali sa investigasyon? Bakit kailangan mong sabihin na walang sapat na ebidensya para kay Martin Romualdez? Wow! Grabe ka! Alam mo, no? Masyadong halata. Ito namang ICI, no? Itong ICI, nag-iimbestiga sa Davao. Tama naman yun kasi lahat naman ng talaga iimbestigahan. Ngayon, pag sa ibang mga lugar, mayroong mga ghost projects. Pagdating sa Ilocos Norte, walang ghost projects. Diba? Anong kalukuhan yan? Anong kalukuhan ito? Masyadong bias. Alam mo, mga Pilipino hindi bulag. No? Nakikita natin yung mga, nakikita natin galawan ng gobyerno ngayon. Parang walang pag-asa, walang direksyon. Alam mo, kung gusto mo talaga, BBM, na maging mahusay, maging maayos, at merong kang gusto mong malinawan sa lahat ng korupsyon ng ating bansa, ipakulong mo yung pinsan mo. Alam mo kung bakit natatakot ka? Because you are also involved. Yan ang katotohanan. Huwag na natin Sos, presidente ka. Ikaw bumirma ng GAA or yung General Appropriation Act. Alam mo na mayroong insertion dyan. Tapos sasabihin mo, wala. Hindi mo alam. Hindi mo na nga alam anong nangyayari siguro sa gobyerno mo. Hindi mo na alam anong nangyayari sa gobyerno mo dahil sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Hindi mo na malalaman kasi mismo pinsan mo, hindi mo alam. Ito pa, alam natin na itong ICI ay nag-iimbestiga, no? Pero dapat maging pantay, no? Patas ang lahat sa investigasyon. Hindi yung dahil Duterte yan, iimbestigahan yan. Yung kabila, hindi Duterte yon, wag yun. Masyadong kasing tinatakpan ng this administration, masyadong tinatakpan ninyo ang mga issue
tapos isusumbat ninyo or isisisi ninyo sa previous administration. Para, kunwari, walang kasalanan o walang bahid ng korupsyon ang administrasyong ito. Yudi puta. Diba? Yan ang totoo. Bakit sinisisi? Lahat pat even to Dolomite, bitch. Dolomite is good. Oh. Gusto nyo ba ilang presidente na nangyari kay Corazon, kay Erap, kay Arroyo, kay Benigno? 2 Aquino na ang nagdaan. Sinong nakakalinis dyan sa Manila Bay? Meron ba? Meron bang nakapagpalinis dyan sa Manila Bay maliban kay former President Duterte? Diba? Ngayon sasabihin ninyo na pangit yung Dolomite Bay, kailangan imbestigahan. Dahil may mga kurakot, may mga... Yes, alam nyo, wala namang problema dyan sa imbestiga na yan. Basta ayusin lang yung pag-iimbestiga. Diba? Alam mo, ngayon ko lang rin naranasan na napakaraming mag-rally. Back to back ang rally. Ang daming nagra-rally. Hindi mo naintindihan ano ba? No? Dahil yan sa gobyernong bulok na walang direksyon. Itong INC, bihirang magra-rally yan. 2 beses na ngayon, ha? Nung una at ngayon. Kung maganda ang administrasyon ni Bongbong, walang ganyan. Kung nakikita ng mga tao na maganda ang sistema at wala masyadong korupsyon, nabibigyan ang mga Pilipino ng mga proteksyon at higit sa lahat yung mga nabibiktima ng mga bagyo at lindol, nabibigyan agad ng agarang tulong, yun di puta wala. Yung mga taga Cebu natin, akala nyo ba pagka umagahan nun, meron? Matagal pa. Magpasalamat na lang tayo sa Office of the Vice President kasi sila ang unang-unang namigay doon. Di ba? So, yun. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. God bless everyone.